Ang negosasyon sa Geneva ng Ukraine at Russia ay nauwi sa deadlock at natapos ng mas maaga kaysa sa plano. Iyan ang pagtataya ng delegasyon ng Amerika dulot ng mga pagtatangka ng Russia na pahabain ang oras. Halos sinabotahe ni Kremlin Representative Vladimir Medinsky ang negosasyon at naglabas ng bagong ultimatum sa Ukraine. Ang mismong delegasyon ng Russia ay nagsabi na walang natamong malaking progreso sa negosasyon. At dito, nalaman na ngayon ay hinihingi rin ng Russia sa negosasyon ang isang nakasulat na garantiya na hindi palalawakin ang NATO papuntang silangan. At dito, inamin ni Pangulong Zelensky na sa mga pribadong pag-uusap, sina Steven Witkoff at Jared Kushner ay totoong kumbinsido ang delegasyon ng Ukraine na talagang gusto ng Russia na tapusin ang digmaan. Ngayon, nanawagan ang dalawang kinatawan ni Donald Trump kay Zelensky na ipilit ang pananaw na ito sa mga Ukrainian. Ayon sa mga source, nabigo ang negosasyon hindi dahil ayaw ng Ukraine isuko ang teritoryo sa Russia, kundi dahil tumanggi ang Estados Unidos magbigay ng garantiya sa seguridad. At hanggang ngayon, hindi pa rin nila malinaw na nailahad kung ano nga ba ang magiging itsura ng tinatawag nilang malayang economic zone sa Donbas na kanilang aktibong inaalok. Ngunit aktibong hinihikayat ni Trump ang Ukraine na magbigay ng konsesyon. Sa episode na ito, ang pinakabagong mga impormasyon tungkol sa tunay na pagkabigo ng negosasyon sa Geneva. Ako, si Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. Kung mahalaga sa inyo ang aming trabaho, suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o paid subscription gamit ang mga link sa video description. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong suporta. Nabigo ang negosasyon sa Geneva ng Ukraine, Russia at Estados Unidos. Kaya muling na-deadlock ang usapan ng Russia at Ukraine. At alam ninyo, ang panlabas na daloy ng mga kaganapan nitong nakaraang buwan ay halos kapareho ng mga kilalang pangyayari mula noong nakaraang taon. Una, ang pagtanggi ng Kremlin sa planong pangkapayapaan na pabor kay Kyiv. Pagkatapos ay ang pagbisita ni Stephen Witkoff sa Moscow at ang pamimilit sa Ukraine na makipag-usap ng direkta na wala namang nagiging resulta. Kamakailan, diretsahang iniulat ng Axios ang panibagong negosasyon ng Russia, Ukraine at Estados Unidos sa Geneva. Ang grupong pampulitika ay napunta sa dead end habang ang grupong militar ay patuloy na umuunlad. Sabi nila, may kaugnayan ito sa posisyon ng pinuno ng Russian Negotiation Group, Vladimir Medinsky. Nagreklamo ang mga kinatawan ng Russia sa kamakailang pahayag ni Ukraine President Volodymyr Zelensky. Para silang bata, pupunta sa negosasyon, nandoon ang mga Amerikano, tapos sinasabi, na-insulto na naman ni Zelensky ang staff na diktador namin. Ayon sa kanila, hindi seryoso si Zelensky sa pakikipag-usap, kundi gusto lang pataasin ang kasikatan niya bago ang posibleng eleksyon. Puro kalokohan lang naman, wala talagang koneksyon sa usapan. Pagkatapos, sinabi ng mga Ruso sa pangunguna ni Medinsky na ang bagong pagpupulong ng Russia at Ukraine sa Geneva ay walang makabuluhang progreso. Ang ikalawang round ng negosasyon noong Miyerkules ay tumagal ng 2 oras lang, mas maikli kaysa sa naunang 6 na oras. Sinabi ng pinuno ng delegasyon ng Russia na si Medinsky na mabigat ang pag-uusap. At kapansin-pansin dito na sa briefing para sa mga propagandista ng Russia, si Zelensky ay basta na lang hindi pinansin ang lahat ng mga tanong. Ibig sabihin, kahit sa sarili niyang mga tauhan na parang taga-Kremlin, basta na lang siyang nagsalita ng 2 salita, sinabing mahirap ang negosasyon at umalis. Sinabi ni Vladimir Zelensky na tinalakay sa pagpupulong ang mga issue sa silangang Ukraine at infrastruktura. Habang binabanggit ang kapalaran ng Donbas at Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, sinabi ni Zelensky, magkaiba pa rin ang posisyon ng dalawang panig at walang makabuluhang pag-usad. Pero ayon kay Pangulong Zelensky ng Ukraine, naging konstruktibo ang usapan sa militar. Anya, nauunawaan ng magkabilang panig kung paano isaayos ang pagmamanman sa tigil putukan at digmaan kung may political will. Tiyak gagawin ang pagmamanman kasama ang Estados Unidos na positibong senyales. Agad kong lilinawin na noon, maraming media ang nagsulat na inutusan daw ni Zelensky ang kanyang koponan
ayusin ang pakikipag-usap kay Putin sa Geneva. Iyan ay kasinungalingan. Hiniling ni Zelensky sa kanyang mga negosyador sa Geneva na itaas ang usapin ng pagpupulong kay Putin dahil naniniwala silang pinakamainam ang harapang pag-uusap kay Putin para sa tagumpay sa mga teritoryo. Huwag ninyong kalimutan, ang kalbong aberya ay siguradong matatakot pa ring lumipad, lalo na kung malayo sa Moscow. Nalaman din na hinihiling ng Russia sa NATO na gawing formal ang pangakong hindi palalawakin ang sakop nila sa silangan habang may negosasyon para tapusin ang digmaan sa Ukraine. Ngayon, ito na ang bagong dahilan ni Putin sa pagpapaliban ng negosasyon. Ipinipilit ng mga negosyador ng Russia na kanselahin ang desisyon ng Bucharest Summit noong 2008 kung saan nagkasundo ang mga bansa ng NATO na ang Ukraine at Georgia ay dapat maging miyembro ng alyansa sa hinaharap. Paulit-ulit nang sinabi ni Putin na niloko at dinaya ng mga kanluraning bansa ang Russia. Ito ay isang sipi ng mangakong hindi palalawakin ang NATO sa silangan. Kailan at sino ang nangako nito? Siyempre, hindi masabi ni Putin. Sinasabi nilang may nangakong pasalita lang sa kanila. Wala namang dokumento. Sabi ni Putin, niloko na naman tayo. Ngayon, ginagamit na ito ng Kremlin sa negosasyon. Gusto kong ipaalala na ang negosasyon sa Abu Dhabi ay mas produktibo. At ngayon ay lalabas na mas produktibo at konstruktibo ang mga iyon para sa atin. Nang pinamunuan ng mataas na opisyal ng militar ang delegasyon ng Russia, tinalakay ang mga mekanismo ng tigil putukan at kung paano ito susubaybayan. Sa diplomatikong practice, ang ganitong mga negosasyon ay tinatawag na technical o paunang negosasyon, kung saan tinatalakay ang mga teknikal na detalye ng kasunduan na wala pang pinal na desisyong politikal. Kapaki-pakinabang ito, pero kung walang desisyong politikal, kaunti lang ang halaga. Pwedeng magkasundo sa tigil putukan bukas, pero paano ito ipapatupad teknikal? Kung walang desisyong politikal, baliwala rin ito. Kasabay nito, ang mga optimistikong inaasahan na kaugnay ng teknikal na bahagi ng proseso ng negosasyon ay parang nailihis ang atensyon ng publiko mula sa deadlock na nangyayari sa politikal na bahagi. Ang politikal na bahagi ay pinamumunuan ng mga Ruso ni Medinsky na nagdadala sa negosasyon sa deadlock. Ipaliwanag ko dito. May ilan sa Washington na naniniwala na ang problema sa politika ay ang pagtanggi ng Ukraine na ibigay ang Donbas sa mga Ruso. Pero sa totoo lang, ang pangunahing dahilan ay ang ayaw ng administrasyon ni Trump na malinaw at maayos na ipahayag kung anong antas ng seguridad na garantiya ang matatanggap ng Ukraine kapalit nito. Gusto ng Kyiv na makakuha ng malinaw na mga garantiya tungkol dito bago ilabas ang usapin ng mga teritoryo sa isang pambansang referendum sa Ukraine. Ayaw pa rin ni Trump magbigay ng garantiya kahit matagal nang handa ang kasunduan ayon sa usap-usapan. Bukod dito, meron pang ikatlong track. Ito ay ang komersyal ekonomiko o kalakalan ekonomikong track ng mga negosasyon. At dito masasabi ko na ang mga inaasahan ng mga Amerikanong negosyador mula sa mga benepisyo ng pagpirma ng malawakang planong pang-ekonomiya kasama ang Rusya ay siyang nakatagong dahilan ng kanilang pagpupumilit at pagpilit sa Kyiv na magbigay ng mga konsesyon sa teritoryo. Tungkol dito, sa totoo lang, magkakaroon ng hiwalay na episode mamaya sa YouTube channel. Nagbigay ng komento si Vladimir Zelensky tungkol dito. Halimbawa, sinabi ni Steven Witkoff at Jared Kushner kay Zelensky na talagang gusto ng Russia na tapusin ang digmaan at dapat siyang makipag-ugnayan sa kanyang team base dito. Bilang tugon, pinayuhan ni Zelensky si Witkoff at Kushner na huwag subukang pilitin siyang ibenta ang pananaw ng kapayapaan na ituturing ng mga Ukrainian bilang isang kwento ng kabiguan. Ayon kay Zelensky, hindi patas na si Trump ay hinihikayat lang ang Ukraine at hindi ang Russia na magbigay daan sa kapayapaan. Nitong mga nakaraang araw, 2 beses sinabi ni Trump na si Zelensky ang dapat magbigay daan. Pero ang pinaka-nakakagulat ay ang pahayag ni Zelensky na hanggang ngayon ay hindi pa rin tiyak ng Washington ang kanilang posisyon kung aling bansa ang magkakaroon ng soberanya sa Free Economic Zone. Kung ito man ay madidemilitarize, pero aktibong itinutulak ni Trump ang ideyang ito. Handa si Zelensky na pag-usapan ang pag-atras ng tropa mula Donbas, basta't papaatrasin din ng Moscow ang kanilang tropa sa parehong distansya. At tungkol naman sa negosasyon,
Nangangamba si Zelensky na ang pagpapalit ng pinuno ng negotiation group sa Russia ay may kinalaman sa kanilang pagsubok na gawing formal lang ang pagpupulong. Nagbatian lang at naghiwa-hiwalay. Siguro sinusubukan nilang makakuha ng oras para sa mga Ruso? Tatapusin ko ito sa CP mula kay Zelensky. Madalas magpakapilosopo si Medinsky tungkol sa mga historikal na ugat. Wala tayong oras para sa lahat ng kalokohang yan. Kailangan nating magdesisyon at itigil ang digmaan. Sa pagtatapos ng episode, may rekomendasyon ako para sa mga kalalakihang nanonood ng channel ko. Nakahinga na ang marami matapos ang Pebrero, 14, pero paparating na ang Marso, 8, kaya maghanda na. Madalas tayong mga lalaki kapag nagbibigay ng sorpresa o regalo sa babae. Para bang ginagawa natin itong parang political o business goal? Lagi nating iniisip ang mga layunin, budget, logistics, key performance indicator at iba pa. Umaasa tayong matutuwa ang babae. Pero kapag salamat lang ang sagot niya, parang nagtataka tayo. Nag-effort ako. Nasaan ang sobrang saya? Napanood ko ang video ng psychologist na nagpapaliwanag kung bakit minsan nagpapalala ng sitwasyon ang effort natin at paano ito mapapabuti. Kung ayaw mong magtrabaho ng walang napapala tuwing Marso, 8 panoorin mo ang paliwanag na ito. Para sa akin, mahalaga na ang effort ko ay may tunay na epekto at hindi lang magalang na tango. Kaya sobrang kapaki-pakinabang mapanood ang paliwanag na ito. Iiwan ko ang video link sa description at nakapin na komento gaya ng dati. Inirerekomenda kong pumunta at panoorin ito, mga 10 minuto lang ng oras mo. At ika nga, ligtas na ang selebrasyon. At syempre, sa mga kababaihan, magiging interesante rin ito panoorin. Dito ako magtatapos. Ibahagi ang inyong opinyon at konklusyon sa comments sa ilalim ng episode. Mag-subscribe sa channel at sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description. Mag-like at pindutin ang kampanilya para suportahan ang channel. Lahat ng link ay nasa video description. Yan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.